Mga kabayan, kaya naman pala gumawa ng Pilipinas ng rocket, kung saan ito ay kanilang sinubukan pang paliparin sa Kapas Tarlac noong 2023, at ito ay naging successful, kung saan umabot pa ito sa taas na mahigit 4 kilometers. Medyo malayo na rin ang kanyang naabot, parang range na ng short-range anti-air missile. Pag ito ay kanilang palakihin para lalong humaba ang kanyang range, at lagyan ng mga sensor at warhead, ito ay magiging missile na. Pwede na ito gamitin bilang anti-air missile. Sa mga nalilito pa kung magkaiba ba talaga ang rocket at missile, dahil pareho lang naman silang lumilipad at sumasabog pag tumama, aalamin lang natin ng sandali, para may idea kayo kung ano ba talaga ang kaibahan nila. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang kaibahan ng rocket sa missile ay ang rocket ginagamitan ng rocket engine, at ito ay unguided. Ang kanyang accuracy ay nakarely lamang sa kanyang initial aiming. Ang halimbawa dito ay ang multi-launch rocket system, kung saan ito ay ginagamitan ng mga rockets, at ang kanyang accuracy ay nakabased lamang sa tamang aiming at calculations ng computer. Ang missile naman ay self-propelled, or gumagamit din ng rocket sa kanyang propulsion, ngunit ito ay may kakayahan magpalit ng kanyang daanan or magpalit ng target, at ito ay mayroong guidance system. Halimbawa nito ay ang Tomahawk missile, kung saan pwede itong kontrolin para magpalit ng daanan para makaiwas sa radar detection. Sa madaling salita, ang rocket ay unguided, at missile naman ay guided. Yan ang kaibahan nila. Balik tayo ulit sa ating topic. Ang rocket na pinalipad ng Pilipinas sa Crow Valley Gunnery Range sa Kapas Tarlac, noong May 20, 2023 ay ang Tala Rocket. Ito ay ginawa ng mga estudyante mula sa St. Cecilia College sa Cebu, at ito'y sinuportahan ng Philippine Space Agency, or PhilSA. Tapos dinala nila ito sa Crow Valley Gunnery Range, upang doon paliparin. Mas safe kasi pag dito nila paliparin, dahil sobrang malawak ang lugar na ito. Walang mga bahay na tatamaan pag pumalya or bumagsak ang rocket. Kahit magbago pa ang kanyang direction, mas safe pa rin. Ang rocket na ito ay isang hybrid na ginamitan ng solid fuel at liquid oxidizer para safe siyang i-handle. Kung nakayanan ng mga estudyante gumawa ng rocket, paano pa kaya ang mga scientist ng Pilipinas? Pag pinondohan ng gobyerno ang ganitong proyekto, siguro naman makakagawa sila ng mga magagandang uri ng missile. Makakatipid pa ang Pilipinas, at dagdag trabaho pa sa mga Filipino. Tapos hindi naaasa sa ibang bansa ang Pilipinas para sa gagamitin nilang mga missiles. Alangan naman na kung kailan nagkagyera doon palang susubok na gumawa ng missiles ang Pilipinas. Pag bumili pa sa ibang bansa, malaki din ang chance na madile ang pagdating ng mga missiles dahil sa gyera. Or pag minalas pa, baka wala nang mabilhan dahil kailangan din nila. Kaya dapat ngayon palang subukan na ng Pilipinas na gumawa ng missile, para naman may time pa mag-testing hanggang maging maayos ito. Marami namang magagaling na mga scientists ang Pilipinas, kailangan lang na pondohan ng gobyerno ang kanilang mga gagawin na proyekto. Pag may sapat na pondo, nasa quality din na missile ang kanilang magagawa. May computer na, kaya madali na lang sila makadevelop ng mga advanced at modernong missile. Talagang pondo lang talaga ang kulang. Kaya sana maglaan ng pondo ang gobyerno ng Pilipinas sa ganitong mga proyekto. Para naman hindi naaasa sa ibang bansa ang Pilipinas pagdating ng araw. Malaking tulong pa ito para sa pag-unlad ng bansa. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.